Ano ka ngayon, Pastor? Di ba? Baptist Church leaders dumistansya kay Abante. Nagpahayag ng suporta kay VP Inday Sara Duterte. Naglabas ng malinaw na posisyon ang isang koalisyon ng mga leader ng Baptist Church sa gitna ng umiinit na usapin ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Buong suporta para sa Vice Presidente at tahasang paglayo sa pahayag ni Pastor Benny Abante. Paano yan? Sinusuka ka mismo ng kasamahan mo dyan sa Baptist Church. Paano na yan, Abante? Diba? Imaginein mo, mismong kasamahan mo, hindi ka nila sinusuportahan sa kagustuhan mong i-impeach si VP Inday Sara, tapos grabe ka kung makapush dyan sa impeachment. Wala na talaga. 'Di ba? Nakakahiya. 'Di ba? Sarili niyang kasamahan diyan sa Baptist Church, iniluluwa siya. Nakakatabang puso po that there were 75 pastors ang nanindigan, Baptist leaders of different congregation in churches of the Baptist group all over Luzon and Metro Manila, na ipinagmamayabang ni Benny Abante na siya daw ang isa sa mga founder nitong Baptist Alliance na to. 75 pastors ng mga simbahan na ito nanindigan na ang pinakatamang leader sa panahon na ito ngayon para i-lead ang redemption ng bansa ay si Sara Duterte. Ma'am, napakagandang balita ito sapagkat nararamdaman natin na ang mga seryoso na religious sector, minus the Traditional Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang kanilang damdamin ay papunta sa pagkilala ng potential and integrity of the leadership that Sara Duterte can provide to reform the government and redeem the country. Go ahead, ma'am. Wonderful. It's really wonderful, Eric, no, na yung ganyan yung naririnig natin. Kasi I've always, siguro naramdaman na rin nila yung evil na ito, di ba, na nangyayari sa Pilipinas. So nagsasalita na sila, and like our belief here, no, it's not just a political warfare, it's a spiritual warfare already. So much evil has already been let out because of this Marcos. But you know, si Cathy Binag came out with a story about the Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Yeah, that Iglesia ni Cristo also said the same thing. And Iglesia ni Cristo has not given an official statement, but neither have they denied and said na no, we never said that, diba? Pero biro mo, ang sinabi nila, according to Cathy, is that lahat ng pumirma dyan sa impeachment na yan, mamarkahan nila forever and ever, kahit yung mga anak ninyo, forever and ever and ever. Kumbaga talagang blood crime na ito. Blood crimes na itong ginagawa ninyo. Yung pag-sign ninyo dyan, you know, which to me is so important, kasi yung binibigay nila yung bigat ng nararamdaman natin na hindi lang tayo. So sa akin parang yan yung redemption natin as a people, that we're responding this way, na hindi lang tayo nakahiga dyan habang ginagahasa tayo, lumalaban tayo. At maganda ito kasi ito mga spiritual leaders ito. But I know that the Catholic Church, no, the members of the Catholic Church are with us. There's some of them, correct, a lot of them. And some priests are like that, no? But it's the CBCP, because of what's his name? Ceciliano ba yun? Something, no? Si Jerome Ceciliano. Ceciliano. Yun yung kanilang spokesperson. Pero maganda kasi no, na na-unmask. Kasi tayong dalawa alam natin na napasukan na ng CPP and NDF ang Catholic Church, ang Catholic hierarchy. So, na-affected sila ng mga ganyan, no? Kasama sila dyan. No? And of course, nung nakaraang linggo, bago ang botohan, yung CPP infiltrated churches, like Iglesia Filipina Independiente, United Church of Christ in the Philippines, at yung National Council of Churches nila, na mayroon pong Christians for National Liberation na organization na underground, at konektado po ito sa front organizations ng CPP, NPA, NDF na bayan at mga party list. They called against Sara Duterte. Dapat i-impeach, papanagutin si Sara Duterte. Pero tahimik sila. Nagsalita sila, ma'am. Coalition of the religious people daw to impeach Sara Duterte, pero pumapalakpak naman sila at sumasahod posible kay Marcos. Kaya ipokrito, mga Padre Damaso kung sa kasaysayan ng nobela ni Jose Rizal,
Samantalang itong 75 pastors, ma'am, walang ibang hiningi kundi ang magkaroon ng spiritual strength and moral foundation si Sara Duterte to stand the ground of a journey to redeem this country and to bring reform to the government. Yun pong pinakaminsahe po, ma'am, mga kababayan, nitong 75 Baptist pastors na nagkaroon po ng spiritual fellowship kay Vice President at nanindigan na kanilang kinikilala ang kanyang pamumuno at kapasidad na pamunuan ng pagbabago sa ating bayan. Ma'am, go ahead. Tapos ang ganda pa kasi, no? Napakaliwanag, no? Napakaliwanag talaga ni Bangag, no? Maliwanag siya, eh. Talagang sobrang liwanag. Alam mo kung sino siya, no? Plunderer siya, magnanakaw siya. At anong ginawa niya? Mastermind siya ng pinakamalaking heist sa kasaysayan ng Pilipino. Therefore, no, I've always believed that one of those things that really made us yung binansot tayo bilang isang bansa ay ang Catholic Church, yung Catholic hierarchy. That's true. Hindi ko tinatouch yung faith ninyo, ha? Wala ako dyan. Kasi nga yung perspective ko is nakikita ko ang CPP sa loob at dinadala kayo sa bangin ng mga yan. So, dumating na yung panahon na meron tayong chance na umangat ang kamalayan natin, no? Na hindi na tayo yung sunod lang ng sunod, na hindi tayo nagtatanong. Kasi paano ka, katulad nung Independensya Filipina, chuchuchu na yan, yung mga CPP na yan, paano mo sasabihin na yung kiniklaim mo, na naniniwala ka kay Jesus Christ at kay God, pero alam mo na mga magnanakaw, yung mga nandyan sa impeachment na yan, di ba? Yeah. Kahit nasabihin mo na ayaw mo si Inday, okay lang sa akin yun dahil marami akong kaibigan, ayaw nila si Inday, okay lang, ganun talaga demokrasya. Pero kahit na ayaw mo si Inday, you have to recognize, no? Sabihin mo ang totoo sa sarili mo na yung putang ng impeachment na yan, kademonyohan yan. Pag nanakaw sa bayan yung ginagawa, nagsasalita na silang lahat dyan, no? Marami na nagsasalita sa loob at alam na natin. Therefore, di ba? So, gets mo sinasabi ko, Eric? The Catholic Church has really chained our people, no? Has really chained our people, and I'm really grateful for the real priests and nuns inside the Catholic Church. But we also know, no, that like Sister John Manansan is a CPP operative inside Saint Scholastica's College, 'di ba? Imagine that, no. So for me, while all of this is happening, no, yung mga yan, the Baptists are speaking out, Iglesia ni Cristo, KOJC, 'di ba? Yeah, KOJC, of course. The real faith, 'di ba? No, parang nandiyan na, no. So that, and ma'am, mayroon pa yatang independent Christian churches in Luzon na mga more than 80 pastors ang narinig ko, because one of them, uncle ko na pastor sa Tagaytay, would like to visit the Vice President. Independent Christian churches naman ito. Recognizing the role of the Vice President. And it's about time. It's about time, no, that the Filipino will also grow up, 'di ba? Kasi like my personal experience kasi with this, yung KOJC, yung pagkakakilala ko sa KOJC, nabukas talaga yung mata ko, nabuksan ng mata ko. Meron pa lang, kasi I was so turned off by anything Christian, no? Talagang so turned off because I saw the hypocrisies, the contradictions, the most cruel people I know, yung mga ganyan, di ba? And yet I saw here, no, the real faith is real goodness and kindness, and hindi salita, in action, di ba, Eric, no? Lalo naman ang buhay na pamumuno ni Pastor Kibuloy. Yes. Buhay na pamuno. Kaya tingin ko, kasi nakikita ko 'yun, no? Nakikita ko sa mga kilala ko sa UP, kahit sa pamilya ko, yung sinisiraan nila si Pastor, kulto, etc. Baka that's nice to that's nice to study, kasi magandang pang tanggal 'yun ng, kasi nandito tayo sa, pero ba sa UP, anak mo nasa UP, di ba? So, ang sinasabi ng mga anak natin sa UP, malaya silang mag-isip, magsalita, di ba? Pero tinanong ko yung anak ko, totoo, malaya kayo? Paano pag sinabi mo na gusto mo si Duterte? Malaya ka ba? Siyempre hindi, di ba? Tatahimik sila. So, hindi yun kalayaan, di ba? Binigyan ka lang ng mas malaking hawla.
So meron kang ilusyon ng kalayaan, which is a more dangerous thing. So my point is, no, in that UP thing, they will just say, Kibuloy, kulto. Di ba? Right? So, Correct. so that will natatakot kasi mga teenager yan eh, 'di ba? So they want the peer pressure, 'di ba? Yung acceptance ng peers nila. So kahit na natatanggal yung critical thought nila na hindi na nila aralin yung buhay ni pastor. Hindi nila kilalanin si pastor, which is what an intelligent person ought to do. 'Di ba? Instead of kulto, 'di ba? Or sabihin DDS bobo. O DDS bobo talaga. Hindi nyo ba alam kung ano yung accomplishments ni PRRD? Kaya ka libre sa UP, gago, kasi libre ka ni PRRD. At diba? kaya bumagsak ng todo-todo at naapektuhan ang recruitment ng kabataan sa mga schools at universities. Dahil hindi lamang kay Pangulong Duterte, dahil nag-voluntary program na pinut up ni Pastor Kibuloy for free ang Laban Kasama ang Bayan. The most unique program ever in the history of Philippine television na ganun katapang, ganun ka-direkta at ganun ka-determinado na durugin ang communist terrorism and all its forms sa pamamagitan po ng information campaign na tuloy-tuloy. Only a Pastor Kibuloy was able to do that with the partnership of a president like Duterte. So habang nananahimik ang Catholic Church, habang ginagahasa ni Marcos ang Pilipinas na buong dekada naman, no? All their lives anti-Marcos sila supposedly, ang Catholic Church. Na ano naman ang nagbago sa isip nila na itong si Marcos Jr. mas malaki pa ninakaw dun kay Marcos Sr. 'Di ba? Yes. Na sabi nila against sila all their lives, ngayon mas tahimik pa kayo sa peeping may sore throat, 'di ba? Grabe, 'di ba? So for me, no, because we've gone through hell, no, we've paid so much for this. Kumbaga tuition natin ito. Gusto ko matuto talaga tayo. Matuto tayo ng totoong critical thought, 'di ba? Na diyan pa ba tayo? Are we going to surrender our thoughts, our capacity for critical thought to a church that has proven, to their leaders that have proven to be traitors to their own country and the biggest hypocrites, 'di ba? Like what's his name? Villegas, what's his name? Si Socrates Villegas at si Ambo David. Yeah, really. Kasi nga I'll keep going back to yun ang kagandahan ni Marcos. Napakaliwanag niya. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.